Pangulong Noynoy Aquino ay inaasang darating sa lalawigan ng Isabela ngayong araw para personal na makita ang pinsalang dulot ng bagyong Juan. May report si Mark Salazar. Mark. Igan, alas 9 na umaga yan, yung schedule ni Pangulong Noynoy Aquino na dumating dito sa Ilagan, sa kapital ng Secreto, na yung presidential government, yung sinasabi nilang psychological aid doon sa mga napinsala ng bagyong Juan nung Lunes. At pero ang maliban doon, ang pakay din ng Pangulo rito ay magkaroon ng personal assessment ng damage ng bagyo sa buong Isabela dahil nakatakda siyang humarap sa mga mayor at iba pang lokal na opisyal ng probinsya para personal na marinig kung ano yung kanilang mga pangunahing pangangailangan sa kanilang pagbangon. Maliban doon ay magbibigay din ng relief itong si Pangulong Noynoy sa isang piling komunidad na dito sa Ilagan City sa Isabela. Maganda ang panahon ngayon dito, Igan, medyo lumiliwanag ang langit. Ito rin kasi ang kailangan nila para makalipad yung mga chopper. Hihintay pa rin sa itong helicopter para mga relief goods. Coastal municipality na siyang pinakamatinding tinamaan ng bagyo na kahapon lamang narating na talaga namang dapang-dapa at hindi pa nahahatida ng tulong ng lokal na pamahalaan sa mga oras na ito. At inintay rin ang pagpayag ng USAID na ipahiram nilang Chinook helicopters, yung malaki nilang chopper na may dalawang LEC, dahil yun ang maraming relief goods na para sa mas mabilis na pamamahagi ng relief goods sa mga nangangailangan sa mga liblib na lugar ng Isabela. Inaantabayan na natin ngayon ang pagdating ni Pangulong Noynoy, samantala na dito at bumalik para samahan ng Pangulong Okay, Noynoy. maraming salamat, Mark. Babalikan ka na lang namin. Siya po'y nagulat mula sa Isabela. Samantala, Department of Agriculture nilinaw na pansamantala lang ang pagtaas ng presyo ng mga gulay dahil sa naging epekto ng bagyong Juan. Paliwanag ni Agriculture Secretary Proceso Alcala, normal lang ang biglaang pagtaas ng presyo ng mga gulay dahil sa epekto ng bagyo. Pero hindi raw dapat malaki ang itataas ng presyo naman ng isda. Maaga raw naman kasing na-harvest ang mga isda sa palaisdaan dahil sa maagang abiso tungkol sa pagdating ng bagyo. Sa ngayon, puspusan ang ginagawa ng Department of Agriculture para matulungan ang mga naapektuhan ni Juan. Heatwave nararanasan sa Israel at Gaza Strip. Ngayong kalagitnaan ng Oktubre, pumalo na raw sa 38 degrees Celsius ang temperatura doon. Sa Tel Aviv, nagpupunta na sa mga beach ang mga tao para magpapresko. Hindi naman lumalabas ng bahay ang mga taga-Gaza para hindi mainitan. Pinangangambahan na rin ang kakulangan sa supply ng tubig dahil bumababa na ang level ng tubig sa Sea of Galilee, ang main reservoir ng Israel. Protesta laban sa bagong dump site sa Italy na uwi sa sakitan. 3 mula sa hanay ng mga pulis ang sugatan matapos pagbabatuhin ng mga demonstrador. Hindi rin nakaligtas ang ilan sa mga relista na napuruhan din sa girian. Maging ang ilang truck na basag ang salamin dahil sa gulo. Hinaharang ng mga relista ang mga truck na may kargang 60 tonelada ng basura na magtatapon sana sa bagong dump site. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News, space on at isan sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umaga ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, kasama si Rhea Santos, ako po si Pia Arcangel. Kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang scoop space, message space ang inyong pangalan at address. Ipadala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang ipila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Glavio. Ito ang unang balita.